Okay, so activity number 14 tayo, no? So, yung activity number 14 is parang activity number 13 lang. Pero, kung makikita nyo, meron tayo nakalagay dito na use third angle projection. Ngayon, ang third angle projection is basically ang orthographic view from the third quadrant. Or, sabihin na natin, yung third angle projection is yung top view is nasa taas ng front view. Siyempre. Then yung meron pa kasing isa which is the first angle projection which is seen from the first quadrant, and yung top view ng ating first angle projection is nasa bottom or nasa baba ng ating ating front view, no? So yung ang common natin kasi is ganito. So ito yung third angle projection. Then ang first angle projection natin is ganito. Andiyan yung top view, no? So yan yung first angle projection natin. And sa mga hindi pa nakakanood ng plate 13 or ng activity number 13 is pakipanood na lang. And para mas maiksi, gagawin ko kasi mas maiksi yung video na to, no? So, third angle projection, sabi rito. So, parang ganun lang sa activity number 13 natin ang gagawin. Ngayon, hanap ulit tayo ng ating front view. So, ang aking front view is itong long side which has the 46 length, and ang ating right hand side natin is itong 24 na length, no? So, start na tayo. So, sabi rito, meron tayong 46 by 9 na rectangle, no? So, rectangle, 46, tab 9. So, ayun siya. 9 ba yan? Hindi naman eh. So, 46, tab. Ba't naman? 4, 6. Uy. 4, 6, and tab 9, 9. Yan. Ang hirap pindutin ng keyboard ko ngayon. Okay, so 46 tab 9. Then meron tayo dito, ano itong pataas? So total height of 28 minus 9, that's 19. 19 by 26. So 19 tab 26. Then move natin siya dito. Okay. Tapos ito, yung butas niya rito. So, paano ba to? 16 minus 9. 16 minus 9 is 7. No? So, 7, but minus 9. Kasi, itong base, inaalis ko. So, para ito lang yung side na kukunin ko yung height niya. So, nasa base yung ating dimensions. So, 16 plus 9. 16 minus 9 is 7. 7. So, ito yung 7 natin. Ito nasa baba. So, 7 minus 19, that would be 12. Then, meron tayong lapad na 10. No? So, rectangle ulit. So, 10 tab 12. Then, move fully natin. Snap natin dito sa bandang taas. Tapos, trim. Tama ba ito? Parang mali. Okay. Parang So, meron tayong mali ko dito. So, 26 muna pala ito. 26.
by 12. Wait lang nga. 26 tab 12. Okay, so ganyan dapat siya. Ito dapat siya. 26 by 19. Ay, 26 tab 19. Sabi ko, papaiksing ko yung video. Mahaba pa eh. Ako po. Yan. Okay, so kuha na natin yung front view. Ngayon, dito tayo sa right hand side. So, meron tayong 24 by 9. Okay, so gagawa ulit ako ng distance natin dito. So, ang distance ko na lang is 20. Since maliliit lang naman yung units, no? Yan, so gumawa lang ulit ako ng space, no? Ngayon, rectangle ulit. 24 by 9. 24 tab 9. Then, move ulit natin. Tapos, meron tayong dito 14. No? So, yung 14 na yan is rectangle lang ulit pagka ano. So, 14 tab 9. Again, mali. Ang hirap pindutin ng keyboard ko ngayon. Nabugbog ko ata. So, ayan siya. Then, etong taas ulit. Ito. Which is 19 by 24 naman. 19 yung height, 24 yung lapad. So, rectangle tayo. 24 tab 19. So, bakit bali-baliktad yung sinasabi ko? Ngayon, ang gagawin nyo lang is kung magpa-plot kayo ng rectangle, kunyari ito, rectangle. Titingnan nyo kung saan yung naka-color blue na dimension. No? So, kung dito, yung X natin, yung naka-color blue na yan, yung sa baba. Yun yung una yung ita-type. Then, yung tab. No? Tapos, meron tayo dito circle with the radius of 5. 5. Tapos, trim natin yung excess. Then, yan. Next natin is top view. So, yung sa top view natin, again, pagsasamahin natin yung lapad nitong dalawa. No? So, 46 and 24. So, rectangle ulit. Ito, 46, tab 24. Again, gagawa ulit ako ng line dito para makuha ko yung corner niya. Tapos, magla-line ako rito ng distance na gusto ko. So, yung distance na yung ilagay ko is 20. Yan, so para pantay-pantay sila. Then, move natin to. Yan. Tapos, i-project lang natin yung mga lines. Yan. And then, meron tayo dito to. So, ano yung lapad neto or ano yung lalim niya, no? So, kung titingnan natin, meron tayong ang nakalagay kasi dito is itong distance nito hanggang dun sa kabila.
which is 38, tas yung total distance natin na 46. So, ang gagawin lang natin is minus natin yan. No? So, meron tayong, ilan yan? 38, meron tayong 8. Divided by 2 kasi yung distance nito at ito, so dalawang distance yon. So, meron tayong distance dito na 4. Okay? So, ako, gagawa lang ulit ako ng rectangle. No? So, rectangle natin is 14 by 4. Tingnan nyo. Magic yan. Okay, so sa akin is ito 4. 4. Tab 14. Move natin dito. Ah, mirror natin. Kasi tinatamad ako mag-copy. Yan, trim. Yan. Tapos dito meron ulit tayong circle. Okay. Pero dahil naka-top view tayo, magiging siyang rectangle. No? So, ano yung lapad ng rectangle natin dito? So, 26 minus 10, that's 16 divided by 2 is 8. No? So, meron tayong, ano to, 5. 5 yung radius niya. So, ang diameter niya is 10. So, meron tayong 10 by 8. Tama ba ako? Rectangle. Gawa tayo rectangle. Ito is 8. Tab 10. Move natin siya dito. Then, mirror ko ulit. Tamad mag-copy. Okay. So, ayan na. May kulang pa ba tayo rito? Meron pa yung hidden lines natin. So, hidden lines. So, extend lang natin to. And ito. Tapos, trim the excess. Yan. May kulang pa ba? Yes, meron pa. Hidden lines ulit. So, snap lang natin yung quadrant na to. Yan. Then, extend natin to. Yan. Tapos, trim lang ulit natin yung excess. Ayan. Meron pa ba? Yes, meron pa dito. So, extend natin to. And I think wala naman na. Ang kulang na lang is ating center line. No? So, center line tayo. Tamad ako, kaya gagawin kong buo to. Yan. Okay, so line ulit tayo rito. Yan, pwede na yun. Pwede na yun. Pwede na yun. And then, dimension. So, dito, pwede natin siyang gamitan ng QDIM. I think pwede. So, yun siya. Delete nyo na lang yung excess. Sorry, mga hindi kailangan. Hindi, sobrang dami. Wag na. Again, dimensions. Ito na naman sa dimensions. Mali. Tama na pala. Dimensions. Ang aking kinakatamaran na dimensions.
And again, hindi na naman ako naka-solid line. Wait lang la. Okay. So, ayun siya. Ano pa ba? Ito. Hindi ako naka-solid line. Okay, so... Ano pa ba? Meron pa? Meron pa. Ito. Dito. Ayan. Tapos ito. Dito. Ayan. Meron pa? I think wala na. Dito. To. So, ayan siya. Yan lang naman yung third angle projection. No? So, kung sabihin natin first angle yan, ganito siya. Pag first angle, ganyan magiging itsura niya. Around here. Yan yung first angle. Ito yung third angle. So, yun lang naman. Pakipanood na lang yung activity number 13 para mas mag-gets nyo yung activity number 14 since same lang naman sila halos. Bye!